Sa isang tahimik na nayon sa Lokban, Quezon, isang lalaki na nagpapakilalang Apocarding na may anyong parang isang matalinong ermitanyo ay isa palang demonyong nag-aanyong tao. Sa loob ng mahigit isang dekada, gamit ang mga matatamis na salita tungkol sa espiritualidad at mapanlinlang na taktika, naghasik siya ng kasamaan. Sinamantala ang tiwala ng mga inosenteng residente upang kumita ng pera at masiyahan ang kanyang masasamang pagnanasa. Hindi mabilang ng mga batang babae, dahil sa kanilang mga karamdaman at kawalang malay, ang nahulog sa kanyang malupit na patibong. Bilang rurok ng kanyang kasamaan, isang batang babae ang inilibing ng tuluyan sa tahimik na dalisdis ng bundok Banahaw. Mananatili na lamang bang nakabaon ang katotohanan kasama ng mga kasalanan ng nakakakilabot na albularyong ito? Sa pagtatapos ng taon, ang paligid ng bundok Banahaw sa Quezon ay nababalot ng malamig na hangin at manipis na hamog. Sa isang liblib na bahagi ng bundok, si Beste at ang kanyang nakatatandang pinsan na si Anton ay naglalakbay upang maghanap ng pulot pukyutan o wild honey. Ang hanap buhay na ito, na ipinasa pa mula sa kanilang mga ninuno, ang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Si Anton, na may higit sa 10 taong karanasan, ay humahakbang ng may katiyakan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa mga puno ng lawan at balete. Samantala, si Beste, isang binatang nasa unang bahagi ng kanyang 20, bagamat madalas nang sumasama sa kagubatan, ay hindi pa rin maitago ang kanyang kaba sa pagharap sa katahimikan at nakakatakot na atmosfera ng kabundukan. Nang magsimula ng kumiling ang araw sa kanluran, biglang huminto si Beste. "Kuya Anton, may nakita ka ba?" Nanginginig ang kanyang boses. Lumingon si Anton at kumunot ang noo. "Anong nakita?" "Bilisan mo maglakad, padilim na." Itinuro ni Beste ang direksyon ng mga matataas na talahib sa unahan. "May nakita akong anino ng babaeng nakaputi na dumaan doon." "Ang bilis, kuya." Binaliwala ito ni Anton sa pag-aakalang namamalikmata lang ang kanyang pinsan. "Napakamatiyuhin mo naman. Baka unggoy lang yun o kaya baboy ramo." "Tama na, maglakad na ulit tayo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, baka pagtawanan tayo ng mga lamang lupa rito." Sa pagtatangkang pakalmahin ang sarili, nagpatuloy sa paglalakad si Beste, ngunit lalo pang tumindi ang kanyang masamang kutob. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang aninong nakita niya kanina. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, habang dumadaan sa isang tuyong sapa, muling sumigaw ng hysterical si Beste. Namumutla ang kanyang mukha. Kuya Anton, sa sanga ng matandang puno ng balete na iyon." Sa pagkakataong ito, hindi na ito maiwasang pansinin ni Anton. Sinundan niya ang itinuturo ng daliri ni Beste. Sa gitna ng makakapal na dahon ng puno ng balete, areho silang napako sa kinatatayuan nang makita ang isang malabong puting anino na nakaupo sa sanga ng puno. Ang mahaba at nakalugay nitong buhok ay halos tumakip sa buong mukha nito. Hindi gumagalaw ang figura, nakaupo lamang itong parang estatwa sa gitna ng madilim na takip-silim. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa dalawang estranghero. Nang walang anumang senyales, itinapon ni Beste at Anton ang lahat ng kanilang kagamitan at nagkandara pa sa pagtakbo. Sa sobrang takot ay nakalimutan nila ang daan pa uwi at patuloy na tumakbo pababa ng dalisdis ng walang direksyon. Sa gitna ng gulat, natisod si Beste sa isang malaking ugat ng puno na nakausli sa lupa at napasubsob. Nagmamadaling bumalik si Anton upang tulungang tumayo ang kanyang pinsan. Saktong sa pagkakataong iyon, isang masangsang na amoy, ang natatanging amoy ng naagnas na bangkay, ang tumusok sa kanilang mga ilong. Ang amoy ay nagmumula sa umbok ng lupa kung saan nahulog si Beste. Sa paligid nito, nag-uugungan ang makapal at maitim na kawan ng mga langaw. Matapos makabawi mula sa takot, nagsimulang mapagtanto ni Anton na mayroong mali. Sinasabi ng kanyang karanasan sa gubat na hindi ito amoy ng patay na hayop. Sinasabi ng kanyang kutob na may masamang nangyari. Nanginginig siyang kumuha ng kanyang lumang cellphone mula sa bulsa at agad na nag-dial sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Wala pang isang oras, dumating ang mga tauhan ng Lokban Municipal Police Station, kasama ang investigador sa lokasyon at agad na naglagay ng police line. Sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight at espesyal na spotlight, nagsimulang maging malinaw ang pinangyarihan ng krimen o crime scene. Ang umbok ng lupa kung saan natisod si Beste ay maingat na hinukay.
Habang lumalalim, lalong tumitindi ang masangsang na amoy. At saka lumitaw ang isang bagay na ayaw makita ng sinuman. Isang bangkay ng babae na nasa advanced state of decomposition ang nakabaon sa ilalim ng manipis na patong ng lupa at mga bato. Ang biktima ay nakasuot ng pajama at mayroong malalim na marka ng pagkakasakal sa kanyang leg. Maingat na sinimulan ng forensic team o SOCO ang kanilang trabaho sa pagkalap ng bawat pinakamaliit na bakas na natitira. Nakakita sila ng ilang hibla ng buhok na hindi pagmamay-ari ng biktima. Ilang kakaibang bakas ng sapatos sa basang lupa. At ang pinakamahalaga, sa ilalim ng mga kuko ng biktima ay may kaunting himaymay ng balat na nagpapahiwatig na lumaban siya ng husto bago mamatay. Kinumpirma ng paunang pagsusuri sa crime scene na ang biktima ay pumana o humigit kumulang 3 hanggang 4 na araw na ang nakalipas. Malinaw na sinubukan ng salarin na itago ang kanyang mga bakas sa pamamagitan ng paglilibing sa bangkay sa liblib na lugar na ito. Umaasang ang kanyang krimen ay mababaon magpakailanman kasama ng kaawa-awang biktima. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang pagkakataon at isang maliit na espiritual na elemento na mahirap ipaliwanag ay magdadala ng kanyang krimen sa harapan ng batas. Sa morgue ng Quezon Medical Center, ang hangin ay mabigat dahil sa amoy ng disinfectant at paghati. Ang bangkay ng kaawa-awang babae ay dinala rito upang kilalanin. Dahil sa naagnas na nitong kondisyon, hindi na makilala ang mukha ng biktima. Naging imposible ang visual identification. Hinarap ng investigation team mula sa Quezon Police Provincial Office, JIGI, ang kanilang unang palaisipan. Sino ang biktimang ito? Ang anunsyo para sa nawawalang tao na may mga pangunahing paglalarawan, babae na nasa edad 20 bawas 25 taong gulang, nakasuot ng luma at kulay rosas na pajama, ay agad na ipinakalat sa mga kalapit-bayan. Nagsimula ring suriing muli ng investigation team ang lahat ng ulat ng mga nawawalang tao sa mga nakalipas na linggo. Isang mabigat na pasanin ang nadama ng mga pulis dahil alam nilang hanggat nananatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng biktima, mananatiling nasa dilim ang pagkatao ng salarin. Kinaumagahan, nang magsimulang kumalat ang balita tungkol sa natagpuang bangkay, isang matandang mag-asawa na may malungkot na ekspresyon sa mukha ang dumating sa himpilan ng pulisya. Sila ay sina Mang Berto at Aling Nena. Lubog ang kanilang mga pisngi, mapupungay ang kanilang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog, at higit sa lahat, malinaw na nakikita ang kanilang pangamba at takot. Dumating sila upang iulat na ang kanilang kaisa-isang anak na babae na si Teresa Macaraeg, 24 taong gulang, ay hindi na makontak sa loob ng 3 araw. Nang ipakita ng investigador ang mga litrato ng damit ng biktima, biglang nanlambot si Aling Nena. Napaupo siya sa sahig. Napahagulgol siya ng iyak na dumudurog sa puso. Sa gitna ng kanyang mga luha, nakilala niya ang pajama na siya mismo ang bumili para sa kanyang anak sa lokal na palengke noong nakaraang buwan. Ang pinakamalaking takot ng matandang mag-asawa ay naging totoo. Ang anak na labis nilang minamahal ay pinatay ng walang awa. Ayon sa salaysay ni Mang Berto na luhaan, ang kanilang pamilya ay isang simpleng pamilya sa nayon. Si Teresa ay isang mabuti at masunuring anak. Matapos graduate ng high school, dahil sa awa sa kanyang mga magulang na nagpapakahirap magtrabaho, hindi na siya nagkolehiyo at piniling makipagsapalaran sa Maynila upang magtrabaho bilang factory worker. Nagtatabi siya ng bawat piso upang maipadala pa uwi. Napakahirap ng buhay sa Maynila. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Teresa. Humigit kumulang kalahating taon na ang nakalipas, ikinuwento ni Teresa sa kanyang ina na siya ay nagdurusa sa isang sakit sa matris. Ang iba't ibang paggagamot sa mga klinika sa lungsod ay hindi nagbunga ng magandang resulta at naubos ang kanyang ipon. Nang makita nilang namumutla at pumapayat ang kanilang anak, pinauwi siya ni Mang Berto at Aling Nena. Sa kanilang probinsya, nakarinig sila ng mga balibalita tungkol kay Apo Carding sa kabilang bundok, na diumano ay may kapangyarihan at kayang magpagaling ng lahat ng uri ng sakit, kabilang ang mga dulot ng itim na mahika o kulam. Para sa kanila, ito ay isang sinag ng pag-asa. Bagamat wala silang sapat na pera, umutang sila ng ilang libong piso mula sa kanilang mga kamag-anak. Itinuring nila itong tanging pag-asa upang mailigtas ang kanilang anak. Ilang araw na ang nakalipas, sina Mang Berto at Aling Nena mismo ang naghatid kay Teresa sa tirahan ni Apo Carding.
Isang luma at sira-sirang bahay na tadtad ng iba't ibang kakaibang anting-anting na nagbigay sa kanila ng kaunting pag-aalinlangan. Gayunpaman, matapos marinig ang matatamis at kapanipaniwalang salita mula sa albularyong may puting buhok at balbas, nawala ang lahat ng kanilang duda. Sinabi ni Apo Carding na si Teresa ay sinusundan ng isang masamang espiritu at kailangang manatili roon ng ilang gabi upang sumailalim sa isang ritual ng espiritual na paglilinis upang tuluyang gumaling ang kanyang sakit. Taglay ang buong tiwala, iniwan nila ang kanilang anak na babae roon. Kinaumagahan nang bumalik sila upang dalawin ito, wala na si Teresa. Kalmadong sinabi ni Apo Carding na sinundo si Teresa ng nobyo nito mula sa Maynila. Sinisipa niya sina Mang Berto at Aling Nena sa hindi pagpapalaki ng tama sa kanilang anak at hinayaan itong umalis ng ganoon na lamang. Noong una ay nagalit sila at nahiya, sinisisi ang kanilang anak sa pag-alis ng walang paalam. Ngunit makalipas ang 1 o 2 araw na walang balita, hindi makontak ang telepono ni Teresa, at walang alam ang kanyang mga kaibigan, sinabi ng kutob ng mga magulang na mayroong mali. Nagpasya silang mag-ulat sa pulisya, at doon nila natanggap ang pinakamasakit na balita sa buong buhay nila. Ang salaysay mula sa mag-asawang Berto at Nena ay nagbigay ng isang napakahalagang pahiwatig para sa mga investigador. Isang pangalan na dati ay wala sa listahan ng mga suspect, Apo Carding, na ang tunay na pangalan ay Rolando Di Maculangan. Ang buong atensyon ng investigation team ay nakatutok na ngayon sa misteryosong albularyong ito. Batay sa impormasyon mula sa pamilya ng biktima, agad na inilabas ang isang supwena para kay Rolando Di Maculangan alias Apo Carding. Nang dumating ang mga pulis mula sa Quezon sa kanyang tirahan, ang lalaki ay nakaupo pa rin ng nakaka-relax sa ibabaw ng banig, pinapaypayan ang kanyang sarili gamit ang isang abaniko. Ang kanyang puting balbas at simpleng damit ay lalong nagpadagdag sa kanyang mistiko at misteryosong dating. Nang makita ang pagdating ng pulisya, wala siyang ipinakitang anumang kaba o takot. Sa halip, kalmado lamang siyang nagtanong, ano po ang kailangan ng mga pulis sa akin? Sa interrogation room ng himpilan, kaharap ang isang bihasang senior investigator na natili si Rolando sa kanyang kahanga-hangang kalmadong kilos. Nakaupo siya ng tuwid, magkapatong ang 2 kamay sa ibabaw ng mesa, at sinasagot ang bawat tanong ng tuloy-tuloy ng walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Inamin niyang nakilala niya si Teresa Macaraed. Muli niyang isinalaysay ang eksaktong kwento na sinabi niya sa mga magulang ng dalaga. Inihatid si Teresa ng kanyang pamilya para humingi ng tulong sa akin na gamutin ang kanyang sakit dahil sinusundan siya ng mga hindi nakikitang nilalang. Matapos ang paunang ritual, nakita kong pagod siya. Kaya pinagpahinga ko siya sa kwarto sa loob. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, dumating ang isang gwapong binata lula ng isang motorsiklo. Nagpakilalang nobyo ni Teresa na susunduin siya dahil mayroong agarang asikasuhin. Nakita kong nag-uusap sila ng malapit, kaya hindi na ako nagtanong pa. Bago umalis, nagpasalamat pa si Teresa sa akin. Kung ano man ang nangyari pagkatapos noon, wala na akong alam. Ang kwento ni Rolando, sa unang tingin, ay tila makatwiran at walang butas. Lumikha siya ng isang kathang-isip na karakter na nobyo upang ilayo ang responsibilidad mula sa kanyang sarili. Nang tanungin ng mga investigador ang katangian ng binata, inilarawan niya ito sa pangkalahatang paraan, mga 5-7 ang taas, nakasuot ng itim na jacket, helmet, at face mask kaya hindi masyadong makita ang mukha. Pare-pareho at consistent ang kanyang pahayag mula simula hanggang wakas. Siya ay naging kooperatibo, subalit mapanghamon. Sinasabi ng propesyonal na instinct ng mga investigador na ang lalaking ito ay nagsisinungaling, ngunit walang anumang ebidensya upang ibunyag ang kanyang maskara. Ang holding period na 24 oras ayon sa batas ay natapos na, at nang walang sapat na direktang ebidensya, upang ikulong siya ng mas matagal, napilitan ang pulisya na palayain si Rolando. Naglakad ang albularyo palabas ng himpilan ng pulisya. Ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang umangat na bumuo ng isang ngiting halos hindi makita. Naniniwala siyang matagumpay niyang naloko ang lahat at hindi kailanman mabubunyag ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, hindi sumuko ang investigation team ng kapulisan. Ang direksyon ng investigasyon ay agad na lumipat sa pinakatahimik na bagay, ngunit nagtatago ng pinakamaraming sikreto, ang cellphone ng biktima.
Bagamat itinapon na ng salarin ang cellphone, sa digital na panahon ngayon, hindi madaling mawala ng tuluyan ang mga datos. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay ng kumpirmahin ng pamilya ng biktima na gumagamit si Teresa ng isang smartphone at mayroong aktibong iCloud account. Agad na binuo ang isang espesyal na koponan na binubuo ng mga eksperto mula sa Cybercrime Unit. Sa tulong ng pamilya na nagbigay ng numero ng telepono at mga kinakailangang personal na impormasyon, sinimulan nila ang proseso ng data recovery mula sa iCloud account ni Teresa. Ang bawat minutong lumilipas sa loob ng Digital Forensics Room ay napakakaba. Pinipigilan ng buong pangkat ng investigasyon ang kanilang paghinga, umaasang makakahanap ng kahit gaano kaliit na pahiwatig. At pagkatapos ay nangyari ang isang himala. Matapos ang maraming oras ng masikap na trabaho, matagumpay na na-access ng technical team ang cloud storage account na pagmamay-ari ng biktima. Sa pagitan ng tambak ng mga litrato, contacts, at mga mensahe, natagpuan nila ang isang napakahalagang file. Isang maikling voice recording na tumatagal ng wala pang 1 minuto na otomatikong na-backup sa iCloud ilang oras lamang bago ang tinatayang oras ng kamatayan ng biktima. Nanginginig na pinindot ng isang investigador ang play button. Tumahimik ang buong silid, iniiwan lamang ang tunog mula sa speaker ng computer. Sa una ay narinig ang boses ni Teresa, inaantok, mahina, ngunit puno ng takot. "Apo, anong ginagawa niyo sa akin? Bakit ang init-init ng katawan ko?" Ang sagot dito ay ang ungol ng isang magaspang na boses ng lalaki, ganap na naiiba sa kagalang-galang na tono ni Rolando kanina. "Manahimik ka. Kailangan mo akong pagbigyan para umalis ang masamang espiritong iyon." Pagkatapos noon ay narinig ang tunog ng paglaban, ang tunog ng mga pinupunit na damit, at ang umiiyak na boses ni Teresa na nakakadurog ng puso. Ang dalaga, na nasa kalagayang kalahating malay dahil sa epekto ng gamot, ay ginamit ang kanyang huling natitirang lakas upang pindutin ang record button sa kanyang cellphone bago siya tuluyang mawalan ng lakas dahil sa walang hiyang albularyo. Natapos ang recording sa isang masakit at nasasakal na tunog. Pagkatapos katahimikan. Ibinunyag ng maikling recording na iyon ang buong katotohanan. Iyon ang matibay at hindi maitatangging ebidensya na nagpunit sa maskara ng mamamatay taong nagkukunwaring ermitanyo. Lumalabas na nang itapon niya ang cellphone ng biktima, wala siyang kaalam-alam na ang teknolohiya ng cloud storage ay kayang bawiin ang mga data, at ang mismong kamangmangan niyang ito ang naging lubid na bumigti sa kanyang sariling liig. Malalim na ang gabi, ngunit walang sinuman sa task force ng kapulisan ang makapikit. Ang voice recording na nakuha mula sa iCloud account ni Teresa Macaraeg ay naging hindi maitatangging patunay. Ang mabangis na ungol sa recording na iyon ay nakumpirma ng mga audio forensic experts na tumutugma sa boses ni Rolando Di Maculangan. Naging malinaw na ang lahat. Ang albularyo na tila kagalang-galang ay sa katunayan ay isang walang hiyang halimaw, isang malupit na mamamatay tao. Ang arrest warrant at search warrant para sa tirahan ni Rolando Di Maculangan ay agad na inihanda. Hinihintay na lamang ang pirma ng hukom kinaumagahan upang maipatupad ito. Si Police Colonel Hernando Reyes, ang pinuno ng kapulisan na humawak na ng daan-daang malalaki at maliliit na kaso, ay nagpapabalik-balik sa paglalakad sa kanyang opisina. Bagamat nasa kanila na ang ebidensya, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Mapanlinlang at desperado si Rolando, ang hayaan siyang malaya, kahit isang segundo pa sa labas ng batas, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Sinasabi ng kutob ng isang bihasang opisyal ng pulisya na mayroon pang panganib na nagbabanta sa isang lugar. Saktong sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang telepono sa desk, na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang lalaking nagpapanik at halos mawalan na ng kontrol. "Hello, pulis ba ito? Parang awa niyo na, iligtas niyo ang anak ko. Nawawala siya." Ang tumatawag ay si Mang Nestor. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na ulat, dahil sa takot, ipinaalam niya na ang kanyang 22 taong gulang na anak na si Clarissa Domingo ay hindi na makontak ng pamilya ng higit sa 1 araw. Ang huling pagkakataon na nakausap ng pamilya si Clarissa ay kahapon ng tanghali. Sinabi ni Clarissa na sinunod niya ang payo ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa bahay ni Apo Carding sa bundok upang magsagawa ng ritual para humingi ng swerte, umaasang magiging maayos ang kanyang trabaho.
Nang hindi siya umuwi hanggang hating gabi, sinubukan ng pamilya na tumawag, ngunit patay na ang kanyang cellphone. Noong una, inakala nilang may biglaang asikasuhin lang ang kanilang anak o kaya nakitulog sa bahay ng kaibigan. Ngunit nang marinig nila ang mga bali-balitang nag-imbestiga ang pulisya sa isang kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa paligid ng bundok Banahaw, parang nasusunog ang kanilang mga puso. Agad silang tumawag sa hotline ng pulisya. Bawat salita ni Mang Nestor ay parang pukpok ng martilyo sa isipan ni Colonel Reyes. Si Apo Carding na naman. Isang batang babae na naman. Ang nakakakilabot na senaryo ay naulit muli. Mahigit isang araw nang nasa kamay ng demonyong iyon si Clarissa. Nasa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Hindi na pwedeng maghintay ng kahit isang minuto pa. Lahat ng team pumunta sa posisyon. Emergency situation. Posibleng kasalukuyang gumagawa ng krimen ang target laban sa ibang biktima. Huwag nang intindihin ang paghihintay sa warrant. Kailangan na nating kumilos ngayon din utos ko. Lahat ng tropa umalis na. Ang boses ni Cole Reyes ay mariin at determinado. Wala pang 5 minuto, higit sa 20 tauhan mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, at Special Weapons and Tactics, SWAT, na may kumpletong kagamitan ang nagtipon, nahati sa ilang grupo, at umalis lulan ng kanilang mga sasakyan. Ang konvoy ng mga sasakyan ay tahimik at mabilis na binabagtas ang kadiliman ng gabi patungo sa bundok Banahaw. Ang plano para sa paglusob ay binuo habang nasa biyahe. Ang unang grupo ay papaligiran ang lahat ng daanan sa paligid ng lokasyon upang maiwasang makatakas ang target. Ang ikalawang grupo, ang pangunahing assault team, ang direktang lulusob, pababagsakin ang target, at ililigtas ang biktima. Pagdating ng konvoy sa paanan ng bundok, huminto ang lahat ng sasakyan at pinatay ang mga makina. Mabilis at propesyonal na bumaba ang mga pulis nang walang anumang ingay sa dilim. Ang bahay ni Rolando ay makikita na sa kanilang harapan. Isang simpleng at lumang bahay na nalubog sa nakakatakot na katahimikan. Madilim ang buong bahay, tanging isang maliit na bintana lamang sa loob na kwarto ang naglalabas ng malabong dilaw na liwanag mula sa isang kandila. Matapos maihanda ang lahat ng posisyon, ang assault team na binubuo ng mga pinakamahusay na tauhan ay tahimik na lumapit sa pangunahing pintuan habang ibinigay ni Cole Reyes ang huling hudyat. Blag! Ang marupok na pintuang kahoy ay nasira sa isang malakas na sipa. Pulis! Walang gagalaw. Sabay-sabay na pumasok ang mga operatiba. Ang tanawin sa loob ay nagpatigagal sa lahat. Sa gitna ng magulong kwarto, na mabigat sa amoy ng insenso at mga halamang gamot, may isang lumang kama na gawa sa kawayan. Sa ibabaw ng kama, nakahiga si Clarissa Domingo ng walang kibo at wala sa sarili, nakasuot na lamang ng manipis na pangilalim. Ang albularyong si Rolando Di Maculangan ay nakasuot lamang ng boxer shorts at abala sa mga bote sa ibabaw ng mesa. Nang marinig ang kalabog, nagulat siya at napalingon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding gulat nang makita ang mga itim na baril na nakatutok diretso sa kanya. Dahil sa pagkagulat, hindi na nakapag-react ang demonyong iyon. Sa isang iglap, 2 operatiba ang sumunggab sa kanya at inihampas siya sa sahig. Isang malamig na posas ang naglock sa kanyang 2 masasamang kamay. Kasabay nito, isang pulis na babae, Gifi, ang nagmamadaling kumuha ng manipis na kumot upang takpan ang katawan ng biktima ng maingat, pinakalma ito at sinuri ang kanyang kondisyon. Si Clarissa ay pinainom ng matapang na pampatulog. Mabuti na lamang at dumating ang mga pulis sa tamang oras nang hindi pa nagagawa ng albularyo ang kanyang masamang binabalak. Kung nahuli lang sila ng ilang minuto, malamang ay nangyari na ang panibagong trahedya. Ang mabilisang paglusob ay naging ganap na matagumpay. Ang malupit na demonyo ay nahuli sa loob mismo ng kanyang pugad. Ang maskara ng albularyong si Rolando Di Maculangan ay tuluyan ng nawasak at naiwan na lamang ang tunay na mukha ng isang kasuklam-suklam na kriminal. Pagbalik sa interrogation room ng kapulisan sa Quezon, ang atmosfera ay tuluyan ng nagbago. Wala na ang kalmado at mapanghamong kilos. Ang tanging naroroon ay isang mabigat at labis na tensyonadong katahimikan. Nakaupo doon si Rolando Di Maculangan. Nakayuko ang ulo. Ang malamig na posa sa kanyang mga kamay ay nagsilbing malupit na paalala ng kanyang mga krimen.
Sa kanyang harapan, hindi nagsalita ng kahit isang salita si Cole. Fernando Reyes. Ipinatong lamang niya ang audio player sa ibabaw ng mesa at pinindot ang play. Ang desperadong paglaban at mahinang pagmamakaawa ni Teresa Macaraeg ay muling umalinggaw sa saradong silid na iyon. Apo, anong ginagawa niyo sa akin? Pagkatapos ay sinundan ng ungol ni Rolando mismo. Manahimik ka. Kailangan mo akong pagbigyan para umalis ang masamang espiritong iyon. Pagkatapos ng recording, malakas na hinampas ni Cole Reyes ang mesa. Ang nakakabinging kalabog ay nagpagulat kay Rolando. Tatanggi ka pa ba? Ang boses ni Cole Reyes ay hindi na isang tanong sa investigasyon, kundi isang sigaw ng galit. Narinig mo iyan? Yan ang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa isang kaluluwang hindi matahimik. Yan ang boses ng babaeng ginahasa at pinatay mo ng walang awa. Magkukunwari ka pa ba? Matinding nanginginig si Rolando. Namumutla ang kanyang mukha at basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Gayunpaman, ang kanyang katigasan ng ulo ay nagtulak sa kanyang sumubok na itanggi ito. Hindi ko alam yan. Hindi ko boses yan. Hindi ako. Isang investigador ang lumapit at naghagis ng isang salansa ng mga litrato sa ibabaw ng mesa, eksakto sa harapan ni Rolando. Ano to? Ito si Clarissa Domingo, ang 22 taong gulang na biktima na kailan lang namin iniligtas mula sa iyong mga kamay kagabi. Pinainom mo rin siya ng isinumpang gamot na pampatulog na iyan. Hinubaran mo rin siya at balak mo ring gawin ang kababuyan mo. Hindi ba? O sasabihin mo ring sinundo rin siya ng nobyo niya? Bawat litratong nagpapakita ng pinangyarihan ng krimen, ang litrato ng biktimang si Clarissa, na walang malay, ay parang mga kutsilyong tumutusok sa huling depensa ni Rolando. Blanko siyang nakatitig sa mga litrato at pagkatapos ay sumulyap sa audio player. Ang pader ng kanyang psikolohikal na depensa na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng mahabang panahon ay gumuho na ng tuluyan. Alam niyang tapos na ang lahat. Tumingala siya sa kisame, huminga ng malalim at pagkatapos ay tumawa ng pilit at nakakakilabot. Nahuli. Nahuli na ang lahat. Tama. Ako ang gumawa ng lahat ng yon. At nagbukas na nga ang pintuan ng impyerno mula sa pag-amin ng demonyo, ibinubunyag ang serye ng mga krimen na naganap sa loob ng higit sa isang dekada. 10 taon na ang nakalipas, si Rolando ay isa lamang walang trabaho at tamad na individual na gustong magkaroon ng magandang buhay. Minsan, nang pumunta siya sa lugar ng bundok Banahaw, nakita niya na ang mga lokal na residente ay may bulag na paniniwala sa mga bagay na espiritual at mistiko. Isang masamang intensyon ang nabuo sa kanyang isipan. Nagsimula siyang lumikha ng isang pagbabalakayo para sa kanyang sarili. Pinahaba niya ang kanyang buhok at balbas, nagsuot ng damit na parang ermitanyo, nag-aral ng ilang walang kwentang orasyon o Latin na salita, at saka iprinoklama ang kanyang sarili bilang si Apo Carding, isang albularyong may kakayahang magpagaling ng mga sakit gamit ang espiritual na kapangyarihan. Noong una, nangingikil lamang siya ng maliit na halaga sa pamamagitan ng mga ritual at seremonya. Upang buuin ang kanyang reputasyon, hindi siya nag-atubiling umupa ng mga tao para magkunwaring mga pasyente. Gumawa siya ng mga peking eksena ng himalang paggaling. Isang taong malusog ang magkukunwaring paralisado, at pagkatapos ng ilang ritual ay makakatayo at makakalakad ng normal. Ang iba ay magkukunwaring pipi, at matapos painumin ng benditang tubig, na sa totoo lang ay ordinaryong tsaa lamang, ay magkukunwaring nakapagsalita na muli. Kumalat ang balita. Ang mga madaling maniwala na mga tao mula sa malalayong nayon ay nagsimulang dumagsa sa kanya. Naging kagalang-galang at sinasambang Apo Carding siya. Nang makuha na niya ang kanilang buong tiwala, nagsimulang magising ang masasamang pagnanasa sa loob niya. Tinarget niya ang mga batang babae, lalo na ang mga nagdurusa sa mga sakit sa kababaihan, mga sakit na ikinahihiya nila, dahilan para mag-atubili silang pumunta sa ospital at mas madaling maniwala sa alternatibo at espiritual na panggagamot. Ang kanyang modus ay laging pareho. Sasabihin niya sa kanila na sila ay nakulam, nabarang, o sinusundan ng masamang espiritu, at kailangan nilang manatili sa kanyang lugar upang sumailalim sa isang ritual ng espiritual na paglilinis. Ang ritual na paglilinis na iyon ay sa katunayan ay isang nakakadiring patibong.
Palihim siyang naghahalo ng sedatives at mga gamot na pampagana, aphrodisiacs, na nanggaling sa mga halamang gamot na siya mismo ang nag-aral, na inihalo sa iba't ibang uri ng pinulbos na sleeping pills, at ibinibigay sa mga dalaga upang inumin sa ilalim ng pagkukunwaring iyon ay benditang tubig. Kapag ang biktima ay wala ng malay at hindi na makalaban, isasagawa na niya ang kanyang kahayupan. Kinaumagahan ng magising sila na nalilito, gagawa siya ng mga kwentong walang katuturan tulad ng, kagabi, inilabas na ang masamang espiritu mula sa iyong katawan. Nagwala ito ng matindi. Mabuti na lang at nandito si Apo para bantayan ka. O kaya, ito ay bahagi ng ritual. Kailangang maging ganap na dalisay ang katawan mo para umalis ang demonyo. Mahigit 10 batang babae na ang naging biktima niya sa nakalipas na 10 taon. Wala silang kamalay-malay na sila ay naabuso. Marami pa nga sa kanila ang bumalik na may dalang pera at alay upang magpasalamat kay Apo sa pagliligtas sa kanilang buhay. Siyempre, hindi gumagaling ang kanilang sakit, ngunit palagi siyang may dahilan, masyadong malakas ang kulam sa katawan mo, kailangan ng higit pang ritual. Ganoon niya tinutugunan ang kanyang kahayupan habang nanghuthot ng pera sa kanyang mga biktima. Tungkol sa kaso ni Teresa Macaraeg, malamig niya itong inamin. Nang gabing iyon, pagkatapos painumin ang gamot si Teresa, ginawa niya ang kanyang kababuyan. Ngunit kamalasan para sa kanya, marahil ay hindi sapat ang tapang ng gamot ng gabing iyon o mas malakas ang resistensya ni Teresa kaysa sa iba. Sa kalagitnaan ng kanyang aksyon, dahan-dahang nagkamalay si Teresa. Nang mapagtanto ang nakakakilabot na katotohanan, lumaban siya ng buong lakas at kinalmot ang katawan ni Rolando. Sa kanyang pagpapanik, dahil sa takot na mabunyag ang kanyang ginagawa, lumabas ang kanyang pagkademonyo. Ginamit niya ang kanyang sariling sinturong tela upang sakalin ang liig ng biktima hanggang sa ito ay mamatay. Upang itago ang kanyang krimen, naghintay siya hanggang madaling araw nang madilim pa ang langit at pagkatapos ay binuhat ang bangkay ni Teresa pababa ng daanan ng bundok, humukay ng mababaw na hukay at inilibing siya. Kinuha rin niya ang cellphone ng biktima, sinira ito at itinapon sa ibang bangin sa pag-aakalang nabura na ang lahat ng ebidensya. Hindi niya kailanman inasahan na ang isang maikling audio recording ay otomatikong magsisync sa account na magiging patunay upang mabunyag ang kanyang mga krimen. Sa panahon ng kanyang pag-amin, hindi nagpakita si Rolando Di Maculangan ng kahit katiting na pagsisisi. Isinalaysay niya ang kanyang mga krimen ng tuloy-tuloy na tila nagkukwento ng buhay ng ibang tao. Kahit noong tinanong tungkol sa kanyang nararamdaman, ngumisi lamang siya ng mapang-uyam. Dahil mga bobo sila. Sa panahon ngayon naniniwala pa rin sila sa mga multo at maligno. Sila mismo ang lumapit sa akin. Kusa nilang isinuko ang sarili nila. Tinulungan ko lang silang gumaling sa sarili kong pamamaraan. Namatay ang babaeng yon dahil sa sarili niyang kagagawan. Kung nanahimik lang sana siya, walang mangyayaring masama. Ang paglilitis na bukas sa publiko para kay Rolando Di Maculangan ay ginanap sa Regional Trial Court, sa Lucena at umakit sa libu-libong lokal na residente. Ang buong paligid ng korte ay tila sasabog sa galit ng ibunyag sa publiko ang mga karumal-dumal na krimen ng Pekeng Albularyo. Ang voice recording na nagtakda ng kanyang kapalaran ay ipinatugtog sa korte. Ang mga sigaw ng paghingi ng tulong ng biktimang si Teresa ay nagpaiyak sa lahat ng naroroon. Ang patotoo ni Clarissa Domingo na maswerte at nailigtas ay naging buhay na ebidensya na tuluyang nagtanggal ng maskara ng sexual predator na nagkukunwaring ermitanyo. Nakatayo sa upuan ng akusado, na natiling walang pakialam si Rolando na walang ni isang salitang paghingi ng tawad sa mga pamilya ng biktima. Sa serye ng napakabibigat na kasong kriminal, murder, sadyang pagpatay, rape, panggagahasa, at estafa, panloloko, hinatulan siya ng hukom ng pinakamataas na parusa na naaayon sa batas ng Pilipinas. Panghabang buhay na pagkabilanggo na walang sapat na laya o reclusion perpetua. Ang matibay at nararapat na hatol na ito ay nag-alis sa lipunan ng isang kanser, nagbigay ng hustisya para sa mga kaawa-awang biktima, at nagsilbing mahigpit na babala para sa sinumang naliligaw pa rin sa mga bulag na pamahiin. Ang kwento ng albularyong si Rolando Di Maculangan ay isang napakahigpit na babala tungkol sa mga nakakakilabot na kahihinatnan ng bulag na pamahiin. Ang maling paniniwala ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng ating mga ari-arian,
kundi maaari ring maghulog sa ating mga mahal sa buhay sa mga kamay ng demonyo. Nawa sa pamamagitan ng kasong ito ay manatili